Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang nagsimula ang ikapitong Kamandag Bilateral Exercise na kinalalahukan ng Philippine Marine Corps at iba pang mga kaalyansang puwersa ng Pilipinas. Gaganapin ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag sa iba't ibang training sites sa Luzon, kabilang din ang ilang lugar sa Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi at Palawan mula November 9 hanggang November 20. Mahigit 2,700 na military personnel ang lalahok sa mga exercise. 1,732 sa mga ito ang galing sa Armed Forces of the Philippines o AFP at 902 ang galing sa US Marine Corps. Lalahok din sa exercise ang ilang sundalo galing sa Republic of Korea Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Forces at UK Armed Forces. Ayon kay Brigadier General Jimmy Larida, Director of the Exercise Directorate ng Philippine Navy, pagtutuunan sa mga exercise ngayong taon ng Special Operations, Coastal Defense, Humanitarian Assistance and Disaster Response, at Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Response. Dagdag ng General, inaasahang makakatulong ang mga exercise para matupad ang layuning paigtingin ng seguridad sa Pilipinas. Hindi na Presidential Advisor on Creative Communications ang Film and Television Director na si Paul Soriano. Ito ang ibinunyag ni Senator Sonny Angara sa gitna ng budget deliberation ng Office of the President o OP. Nabanggit ito ni Angara na siya ring tumatayong budget sponsor ng OP matapos tanungin ni Minority Leader Senator Coco Pimentel kung ang naturang opisina at mga advisor nito ang responsable sa We Give the World Our Best, the Philippines Ad Campaign. Nilaunch ang campaign sa ilalim ng panunungkulan ni Soriano bilang Communications Advisor. Gayunpaman, hindi sinabi ni Angara kung gaano katagal nanungkulan si Soriano at kung kailan siya bumaba sa pwesto. Binanggit din ni Angara na sa budget ng OP, 85,693,000 pesos ang mapupunta sa Presidential Advisory Program ng opisina na siyang pumopondo sa advisor ng Pangulo. Muling nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa patuloy na pagtaas ng degassing activity ng Bulkang Taal. Sa inilabas na advisory ng PHIVOLCS, nakapagtala ng mahigit 11,400 tons ng volcanic sulfur dioxide ang bulkan mula sa main crater nito. Ito ang pinakamataas na volcanic sulfur dioxide emission na naitala ng Taal ngayong taon, mas mataas kumpara sa 9,700 na naitala noong October 12. Wala namang namataang volcanic smog o VOG ang PHIVOLCS sa kanilang visual monitoring. Bagamat nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal, pinayuhan pa rin ng PHIVOLCS ang mga lugar malapit sa bulkan na limitahan ang paglabas ng bahay at magsuot ng face mask para sa kanilang proteksyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. You are not authorized to conduct maritime patrol within the territorial sea. Ngayong Nobyembre, kasabay ng pagkilala sa bayaning si Gat Andres Bonifacio, tunghayan ang mga bayani ng kasalukuyang panahon. I am asking for you to remain loyal. We will always be ready to defend our country and our people. We call on our people to stand behind the government to secure the national interest. Sa pagharap sa mga sigalot ng bagong henerasyon, paano ipinaglalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating karapatan sa loob at labas ng inang bayan? Is it now high time to prioritize our defense? Huwag tayong magbulag-bulagan sa nangyayari sa buong mundo. And if we say na imposibleng mangyari sa atin, we are already falling into the narrative of our enemies. Dapat laging handa tayo. Sa panayam ni Cesar Soriano kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ating kilalanin ang pagsisikap ng mga nasa hanay ng depensa ng bansa para maitaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Ang laya mo'y babantayan. Magandang gabi, Pilipinas. November 12, 2023, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV.
Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.